Umupo kayo. Magkunwari kayong nag-uusap tayo. May kalaban na nakaabang sa likuran ko. 3 hamak na mga bata. May mga kalaro na mga gunting ko. Huwag niyo siyang subukang hanapin. Mahahalata na kayo. Paano mo siya napansin? May nakatakas na konting aura ng malisya niya. Nakita niya kasi na 3 bata lang tayo. Kaya nagpapaya siya at naging kampante. Kung nagpabaya, ibig sabihin mahina lang siya, di ba? Hindi, napakabilis lang nun at naikubli niya rin agad ang presensya niya. Kabaliktaran pa nga eh. Hindi mo magagawa ang ganong kabilis na pagtago ng aura kung kulang ka sa karanasan. Na hindi man lang namin napansin ang presensya ng kalaban. Mahina pa talaga ang level namin sa pakikiramdam. Anong dapat natin gawin? Mabilis makapikap ang batang to. Matalino talaga siya. Ano sa tingin niyo ang dapat natin gawin? Mas maganda kung kikilos tayo bilang grupo. Sa kadahilan ng... Hula ko, kahit nakampante siya dahil 3 tayo, mas pinili pa rin niya mag-ingat. Kaya kung hindi tayo maghihiwa-hiwalay, mas mag-aalangan siya kung aatake siya o hindi. Agree ako doon. Magaling. Tama ang sagot ninyong dalawa. Pero lihis doon ang gagawin natin. Kapag humiwalay ako sa inyong dalawa, 100% ako ang uunahin niyang i-target na habulin. Doon ako sa timog, kayo sa hilaga. Maglakad kayo ng 500 metro nang hindi tinatago ang presensya niyo. Malinaw? Magtungo kayo sa mataas at mabatong bundok na yon. Pagdating niyo doon, gumamit kayo ng Zetsu. Bilisan niyong pagbalik dito. Okay, tutugisin natin ang manunugi. Bahala ka na nga kung yan ang gusto mo! Ang kurang na to! Ang sama niyo! Ayoko na sa inyo! Diyan na kayo! Oh, salamat naman at lalayas ka na rin sa wakas! Tara na, Gon! Bilis. Ah, umaarte pala sila. Kainin ka sana ng mga halimaw dyan! Ibang level din siya, ang babaeng yun. Ha? Nakabantay na ako sa lagay na yun. Handang mag-react kung kinailangan. Pero, tsaka ako lang namalayan yung ginawa niya nung namamanhid na sa sakit yung pisngi ko. Bilisan na natin bumalik doon. Oo. Paano ba yan, cutie? Nagubit ko na ang buhok mo. Gamit ang aking scissor hands. Kapag hinain ko ang buhok ng mga biktima ko, nilalaman ko ang lahat ng bagay tungkol sa katawan nila. Mga bagay na kahit sila, hindi nila nalalaman. Kalagayan ng muscle, mga sakit na di pa lumalabas, at mga naman ng lakas. Malalaman ko ang lahat-lahat tungkol sa katawan mo. Bago ko to, gawing palaruan ng mga gunting ko. Tunay na edad? 57 years old? Bakit mukha lang siyang bata? Pero ang mas nakakatakot ang katawan niya. Ganap na hinubog para sa pakikipaglaban. Naiintindihan ko na. Isa siyang nilalang na nakaabot na sa sukdulan ng paghubog sa sarili niya. Bilang mandirigma, hinahamon kita sa isang duelo. Hindi ka naman pala patapon lang na basura. Tinatanggap ko. Maswerte ka pa. Kung ginamit ko pang nen ko, siguradong patay ka na ngayon. Nakarating na pala kayo. Anong naabutan nyo? Yung sumugod siya tapos binalibag mo na siya sa ere at pinaikot-ikot. Sabay lang kami. Hindi mahina ang kinalaban niya. Ganun lang talaga siya kalakas. Kung naging game character siya, masasabi kong D-rank ang obtainment difficulty niya. Pero kung kinalaban niyo siya, tiyak na game over na kayo ngayon. Ito na ang pangalawang pagkakataon na natakasan yung tsak na kamatayan. Umabot kayo dito dahil sa swerte.
Gusto niyo pa rin bang patuloy na subukin ng tadhana? Pero Miss Biske, Kahit Biske, okay na sa akin. Pero kung gusto niyo talagang dugtungan ng pangalan ko, cute Ate Biske na lang. Di bagay, pwede na yung manang biske. Biske, bakit ka nandito sa game? Syempre, para i-clear din ang game. Pero, may gusto akong makuhang hiyas. Isang hiyas? Oo, isang hiyas na dito lang matatagpuan. May Stay Pocket item card number na 81. Ang Blue Planet card. Eh kayo naman. Obvious naman na gusto din namin maklear yung game. Ang totoo niyan, ang papa ko po ang isa sa gumawa ng game na ito. Talaga? Bukod sa pag-clear ng game, hinahanap ko rin kasi ang papa ko. Kaya pumunta kami rito kasi ang iniisip namin nun, baka makakita kami ng clue. Ano bang pangalan ng papa mo? Siya si Jing Freaks. Si Jing? Kilala niyo siya? Siyempre kilala ko siya. Sikat kaya siya. Sabi pa nga ni Chairman Netero noon, isa siya sa top 5 na pinakamahusay na NEN user sa mundo natin. Biske, kung okay lang sa'yo na ipagpaliban muna paghahanap sa hiyas, pwede mo ba kaming turuan pa tungkol sa NEN? Eh hindi ba kanina pa nga ako nagpresenta? Pero dapat malaman nyo, hindi ako kasing bait ni Wing magturo. Handa ba kayo maghirap? Opo. Eh ikaw? Mas okay sa akin yun. Ilabas mo ang lahat ng cards mo. Book. Bibigyan kita ng pagkakataon. 2 linggo. Kailangan mong iwasan ang pag-atake nila ng ganong katagal. Kapag nagawa mo yon, hahayaan kitang makaalis. Pero kung mapuruhan ka nila, hindi ka na makagalaw at hindi mo na kayang lumaban, tutuluyan na kita. Kailangan ko lang na depensa ang sarili ko sa mga atake nila. Kahit ano pwede kong gawin sa kanila. Oo. Pero may isang batas. Bawat tumungdong sa labas o umalis sa loob ng hukay na to. Kapag nilabat mo ang batas na to, tandaan mo, buhay mo din ang kapalit. Eh paano kami? Siyempre, ganun din sa inyo. Kapag umalis kayo rito sa hukay at kapag hindi niyo siya natalo sa loob ng 2 linggo, paparusaan ko kayo. Ikaw ang wanted na bounty hunter na si Binot, tama? Ang bounty hunter na may bounty rin sa ulo. Isa siyang killer na kumakain ng laman ng tao. Start na! Ano bang hinihintay niyong dalawa? Nagpapahinga na siya para makabawi ng lakas. Hahayaan niyo bang gawin ngayon? Mabagal pa siya sa lagay niyon dahil sugatan siya. Pero kung nagkataon, bulag na ako ngayon. Hindi man lang kami makalapit sa kanya. Gagamitin ko na ba to? Hindi. Hindi pa ako ganun kasanay sa kapangyarihang to. Hindi ko pa natatansya ang epekto nito. Gon! Patagalin natin ang laban! Patagalin? Pagurin natin siya sa tuloy-tuloy na atake gamit nitong mga batong to. Mauna muna ako habang nagpapahinga ka. Palitan tayo bawat 6 na oras. Gamit ang mga bato? Okay yun ah! Mas okay nga to. Kapag ganun ang ginawa nyo, makakapagpahinga ako ng 1 linggo. Tatapusin ko sila sa oras na makabawi ako ng buo kong lakas. Huh? Gagamitin niya ang bato bilang palangga. Ganyan nga! Wala kayong pag-asa sa kanya kung patatagalin niyo ang laban! Mas okay nga yan. Ang daya! Bakit parang hindi sila napapagod? Hindi na ako makakapagpahinga nito. Kalahating araw pa lang pero mukhang napuwersa na nila si Binot sa limitasyon ng lakas niya.
Totoong may pinsala ng katawan niya. Pero kahit na, malaking bagay pa rin ito. Magandang pinapakita nila. Ang dalawang batang ito, parang mga mamahalin niya. Ang hindi matinag na determinasyon sa mga mata niya, ang nakatago at walang hanggang potensyal. Kung huhubugin siya sa tamang training, lalabas ang tunay ng kinay! Tulad ng isang diamond! Malinaw at kalmado. Isang bihirang kulay ng bato na napakaganda. Sinasabing isa lang itong ilusyon. May taglay siyang kapangyarihan na hindi kumukupas. Para sa isang sapphire! Bakit ba hindi ko mapigilan ang tuwa sa puso ko sa tuwing nakakakita ako ng mga bagay na pwede kong pakintabin? Huhubugin ko sila buong igil! Ano to? Isang gubat na mga bato. Napipigilan nito ang mga galaw ng kalaban habang nakakatulong sa paglim ng posisyon nila. Nakakagulat. Binigyan ko sila ng 2 linggo pero mukhang matatapos ito ng isang araw. Paano ba yan? Game over ka na, Manong! Tumigil ka, Kiluwa! Bakit mo naman ako inawat, Gon? Marami pa tayong oras na natitira. Ituloy natin ang laban hanggang kaya natin siyang labanan ng one-on-one. Ha? Sayang naman kung dito magtatapos, di ba? Nagsisimula pa lang gumanda ang kondisyon natin. Mga hangal! Ako naman ang aatake. Pagugutay-gutayin ko kayo! Okay, pero mabuti pa, bukas na lang natin ituloy. Pagod na kasi kayo, Manong. Halata kasi medyo bumabagal ng paggalaw nyo kaysa sa dati. Tama siya. Kung kailangan pa namin pagtulungan ng isang sugatan at pagod na kalaban para lang manalo, wala pa rin kwentang pagkapanalo yun. Hindi pa rin kami ubra sa malalakas na player. Huwag mo na sayangin ang pagkakataong binigay nila sa'yo. Hindi mo malulusutan ang mga antena nila ngayon. Ngayong unti-unti nang nagigising ang natatago nilang potensyal, wala kang kalaban-laban. Okay? Day 2. Parang lalo siyang bumabagal. Hindi, mali ako. Kami ang mas bumibilis. Ganun kabilis ang resulta ng training. Ang laki pala ng pagkakaiba. Kapag alam mo na buhay mo ang nakataya. Buisit naman, oh! Buisit! Ha! Bakit ganito? Hindi ko naman ginusto to eh. Hindi ko ginusto mabuhay na ganito. Suko na ako. Hindi ako mananalo sa inyo. Tapusin niyo na ako. Bakit po? Hindi namin magagawa yon. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami uunlad ng ganito sa maiksing panahon. Maraming salamat, Ginoong Binold! Ang ninais ko lang, makapamuhay bilang normal na tao. Malaya ka nang umalis. Pagbalik ko, susuko na ako sa pulis. Gone. Kumbaga sa mamahaling bato, ikaw ay flawless, isang perfect gem. Pero maaring yung wagas mong puso ang maging mismo kahinaan mo. Ngayon naman, magpatuloy na tayo sa Masadora! Os! Ang number 9! Mabagal! Take 3,000 push-ups, dali! Naman, oh!